Noong dekada 90, nagsimula nga magbago ang mukha ng Pilipinas. Unti-unti ngang nawala ang malawak na kampo ng militar sa Fort Bonifacio. Sa paglipas ng mga taon, napalitan nga ito ng matataas at matatayog na mga building, malalawak na kalsada, at mga multi-international companies. Ito ang lugar na kilala natin ngayong bilang BGC o Bonifacio Global City. Ngunit kasabay nga ng mga maraming pagbabago, may isang bansag na hindi nawala sa alaala ng maraming Pinoy. Boy Benta. Isang bansag na iniuugnay kay dating Pangulong Fidel B. Ramos. Pero bakit nga ba si Fidel B. Ramos ay tinawag na ganon? At totoo nga bang ibinenta niya ang mga ari-arian ng gobyerno ng Pilipinas? So bago nga tayo magsimula, huwag namang kalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. Libre lang naman yan mga boss. Noong mahalal nga si Fidel B. Ramos bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1992, naharap nga ang bansa sa matitinding suliranin. Madalas nga mag-brownout, mabagal ang paglago ng ekonomiya, nag-aatubili ang mga dayuhang mamuhunan sa Pilipinas. Sa harap ng mga problemang ito, naniniwala nga ng kanyang administrasyon na kailangan ng malawakang reforma upang makahabol ang bansa sa mabilis na pag-unlad ng ibang ekonomiya sa Asia. Isa sa mga naging pangunahing estratehiya niya ay ang pagbubukas ng ekonomiya sa mas malaking partisipasyon ng private sector. Dito nga nagsimulang lumabas ang salitang privatization. Sa madaling paliwanag, ang ilang negosyo at ari-arian ng gobyerno ay ibinenta, isinapribado o ipinasa ang operasyon sa mga pribadong kumpanya. Tulad ng Petron Corporation na ibinenta ng gobyerno ang malaking shares nito sa Saudi Aramco at sa iba pang mga namuhunan noong 1994. Philippine Airlines na ibinenta at isinapribado sa grupong Magnates na si Lucio noong 1992. National Steel Corporation na ibinenta rin noong 1995. Metropolitan Water Works o Sewerage System na hinati sa dalawang operasyon na Manila Water Company at Maynilad noong 1997. Nandyan nga rin ang Manila Hotel at ang Fort Bonifacio na kilala natin ngayong bilang BGC. Para sa administrasyon ni Ramos, hindi nga ito simpleng pagbebenta. Isa itong paraan upang makahikayat ng pamumuhunan, makalikop ng pondo, at mapabilis ang pagpapaunlad ng mga serbisyong dati ay hawak ng gobyerno. Meron ding mga reforma sa telekomunikasyon, enerhiya, at iba pang sektor na nagbigay ng mas malaking papel sa private industries. Hindi nga lahat ay sumang-ayon sa mga hakbang na ito. Para sa mga critics, napakaraming ari-arian ng gobyerno ang nailipat sa mga private sector. Mula rito ay lumitaw ang bansag na Boy Benta kay dating Fidel B. Ramos. Isang bansag na ginagamit upang ipahiwatig na tila ibinenta ng administrasyon ang mga pag-aari ng Estado. Bagamat ngang naging popular ito sa mga diskusyong pampolitika at kalaunan ay sa social media. Walang opisyal na record na ito ang tawag kay Ramos noong panahon mismo ng kanyang panunungkulan. Mas naging laganap ang bansag makalipas ang kanyang termino, habang muling isinusuri ng publiko ang epekto ng kanyang mga pulisiya. Ngunit iba nga pananaw ng kanyang mga taga-suporta. Para sa kanila, ang privatization ay hindi nga simpleng pagbebenta lamang. Isa itong strategy pang-ekonomiya. Sa ilalim ng administrasyon ni Fidel B. Ramos, unti-unti ngang naibsan ang malawakang brownout na naranasan noong unang bahagi ng dekada 90. Lumago rin ang ekonomiya sa ilang taon ng kanyang panunungkulan at dumami nga ang mga dayuhang namuhunan sa ating bansa. Para sa kanila, ang mga pagbabagong ito ay patunay na may positibong naging epekto ang mga reforma. Gayunpaman, may mga ekonomista at analyst na nagsasabing may mga benepisyo, ngunit mayroon ding mga pangmatagalang hamon, kabilang ang usapin kung hanggang saan dapat ang papel ng private sector sa mga serbisyong mahalaga sa publiko.
So hanggang ngayon, nananatiling hati pa rin nga ang opinyon ng mga Pinoy tungkol sa pamana ni Fidel V. Ramos. Para nga sa ilan, siya ang pangulong nagbukas ng ekonomiya ng Pilipinas at nagsulong ng privatization. Para nga naman sa iba, siya ang leader na nagpasimula ng malawakang pagbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Kaya nga ang tanong ngayon, ang bansag bang boybenta kay Fidel Ramos ay patas na paglalarawan sa kanyang administrasyon? O isa lamang itong bansag na ay sinilang sa matinding tunggaliang pampolitika? Sa kasaysayan, bihira ngang maging simple ang sagot. At katulad nga ng maraming mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, ang paghatol ay nakasalalay nga sa pagsusuri ng mga ebidensya at sa pananaw ng bawat isa.